Gumawa kami ng dog cake for Kida's 7th birthday. Sophie pala yung namili ng theme and sabi nga niya gusto daw niya watermelon themed party. Every year pag birthday nila, nagpe-prepare talaga kami. Hi everyone, it's Kida's birthday. Can you greet her? Yes, that's the proper way how to say happy birthday to a dog. You could say it like a song. Happy birthday, Kida. And you could say the name of the dog. And my ear will listen to you. And say who is it. I'll say who will you whisper? Okay, great whispering. Thank you everyone for saying happy birthday to Kida. Oh, I hope you love with Kida. Kida, say bye. Bye. Nako, napakadaldal talaga. Hindi ko alam ang haba pala ng video niya. Bagay. Okay naman. Focus ako sa watermelon. Isa pa tong si Daddy B ay nako, ang haba ng clips na puro nagsha-shred lang ako ng carrots, hindi ko maintindihan. Anyway, so ayan, gumawa nga kami ng sarili naming dog cake. By the way, may mga videos pa din ako nakikita na pinapakain nila ng cake, like regular cake na pantao yung dogs nila. Please, huwag niyo pong gawin yon. Super bad for their health and toxic. So ito, if we have time, baka pwedeng ikaw na lang din yung gumawa ng cake for your dog. Flour, tapos naglagay ako ng eggs, may organic virgin coconut oil cold press, water, honey, peanut butter na pang dogs yung walang sugar or salt. Naglagay din kami ng shredded carrots. And ayan, minix-mix na namin hanggang sa maging ganito yung itsura. After that, we transferred na sa baking pan para maluto kasi ito yung magiging base ng cake natin. For the humans, ayan, nag-ihaw pala kami ng food. Dadating din kasi that day yung mga lola't lola ni Milo and Kida. And then ito, super helpful talaga ni Sophie. Gusto daw niyang tumulong maghain. So, yan siya yung naglagay ng mga placemats. Bumili din nga kami ng flowers to match Kida's theme ng party. Di pa ako tapos, parang di ako masatisfied. Nilagyan ko ng red ribbon, tapos nag-add din ako ng mga watermelon. Ganyan yung itsura, para ganap na ganap, diba? Si Daddy B, sabi ko mag-add pa ng decor, so ito inassign ko sa kanya. Meanwhile, gagawin ko na nga yung frosting ng cake. And then, nag-add ako ng yogurt, yung walang sugar, to make Kida's cake pink without putting synthetic food coloring. Kasi alam nyo ba, it can cause skin issues, allergies, or long-term health risks sa mga dogs. Kaya ang ginamit ko is organic beetroot powder na ginagamit ko din actually panglagay ng color sa bento ni Sophie. Spread ko lang siya sa buong cake. Parang katulad ng kung paano ginalagay yung icing. Medyo struggle lang siya kasi sticky. Kaya kung hindi maingat, pwedeng masira yung base ng cake. Pero ayun, super na-enjoy ko yung part na to, lalo na tong piping. O diba, sobrang seryoso ko dyan. Ang struggle pala dito if hindi mo na-mash ng maigi yung potato, nasa-stuck siya dun sa tip, which is, ito na nga yung nangyari sa akin. I had to make tusok-tusok the fishball. Char! Pero yan, no, tignan nyo, nairaos naman. Ang cute! Feel like a pro din pala sa part na to, nung sa sides na. Tignan nyo naman yung gawa ko, ano ba? Bakerist yarn. Wow! So, this is Kida's cake. Naglagay din kami ng happy birthday sign and may watermelon din. Nag-play din pala kami ng videos ni Kida since nung baby pa siya. Just to reminisce lang yung mga moments na magkakasama kami and ayan, nung baby pa din si Sophie. Ito pala yung handa niya and ang ganda ng centerpiece namin, guys, since watermelon nga yung theme. Ayan, may paganyan pa nga. Thank you sa help ng mga ate sa food namin that day and for making the watermelon centerpiece happen. O, diba? Siyempre, hindi mawawala ang picture-picture sa birthday para ma-remember namin to someday. Diba? Ang sarap kaya balik-balikan. Happy birthday, Kida! Happy birthday, Kida! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Kida! Happy birthday, Kida! Ayun! Kailangan na, hindi mo mawala si Ma.
Nigay na namin yung cake and after eating their cake, ayan, binigay na din ni Sophie yung gift niya for Kida. This was bought December pa nung pumunta kami sa Alabang. Hilig kasi si Kida sa ball, so parang football tong itsura nitong bola na to. Tapos nung nakita ni Sophie, ayaw na talaga niya i-let go. Gusto niya yun daw yung gift niya kay Kida. Yung wrapper pala is paper, tapos dinrawingan ni Sophie ng mga watermelon. And then sinulatan din niya na happy birthday. O diba, gigil na gigil yung birthday girl natin mag-open ng gift. Ito pala yung gift ni Lolly. Wala na kaming available na wrapper dito sa bahay binalot. O diba, pang Christmas pa din. Grabe, para talaga silang mga bata. Tignan niyo naman, tawa ng tawa din si Sophie dyan. O, yun lang. Love, love. Ay! My gosh ka!